I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos, updates. Ito po sabi ng Inquirer.net. Bagamat hindi nyo kilala itong si Madam, and of course kung taga Tarlac City ka, kilala mo siya. Dahil po siya ang mayor. Kanya lang ang nangyari ito. Basahin po natin mga bes. Anong sinabi? Comelec disqualified Tarlac City Mayor. Yap sulit over residency requirement. O ayan naman kasi. O ayan mga kababayan. Si Mayor Yap ng Tarlac City dinisqualified ng Comelec. Nako. Dapat kasi kung saan ka talaga galing, doon ka tatakbo bilang mayor. Kaso lang nag-jump ka sa ibang kabilang kalye. Di nga ka ngayon. Sabi nito mga kababayan, Manila, Philippines, the Commission on Election, Comelec and Bank has declared Tarlac City Mayor Susan Arino Yap sulit ineligible for the position she assumed after the May 2025 election, effectively annulling her proclamation. Agay, anyari madam, ba't ganyan? Sabi po ng Inquirer.net, the commission main finding centered on Yap sulit failure to establish domicile in Barangay Tibag, Tarlac City as required by law. Oh, ano ba yan kasi madam? Ano bang nangyari sa iyo? Yap sulit has served as governor as Tarlac in the province's 2nd district representative. Agay. Tuloy. In unanimous decision promulgated on Wednesday, October 22, the ruling granted the motion for reconsideration filed by petitioners Amado S. De Leon and G.R. Capulong. Navarro argued the Yap sulit failed to meet the mandatory one-year residency requirements under Section 39A and the Local Government Code. Ay, nako. The decision reversed an earlier ruling by the Comelec 2nd Division, which had dismissed the petition for disqualification on procedural grounds and for lack of substantial evidence. Naku! Bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Actually, hindi ko sure guys kung ilang beses na ito tumakbo. Pero tingnan nyo ang nangyayari. Sa panahon ng mga nagdaan, kung ilang beses tumakbo si Madam Yap, hindi po siya sinisita, no? Pero sa Marcos administration ay hindi po talaga kayo makakaisa. Hindi po pwedeng magpapatuloy yung mga ginagawang ganyan. Nagja-jump ka sa ibang lugar, doon ka tatakbo. Di ba bawal po 'yan, mga kababayan? Dapat ginagalang yung kung ano po yung dapat kasi ginagalang kung ano po ang nakalagay sa saligang batas. 'Di ba? Sa mga panahon ng mga nagdaan ng mga administrasyon, hindi po sinisita ang mga 'yan. Pero under the Marcos administration, nako po. Ay nako, hindi talaga pwede yung mga ganyan mga kababayan. Kaya disqualified siya. For sure, sinong papalit? Yung vice governor, di ba? Correct me if I'm wrong. The InBank emphasized the principle of liberal interpretation of procedural rules in the interest of social justice, citing jurisprudence that the Comelec must be straitjacketed by procedural rules. And goes. Tuloy. Binito mga babayan, because the issue concerned the respondents' qualification and eligibility to hold public office, a matter imbued with the public interest. The relaxation of its rules was justified to ensure a resolution on the merits the resolution stated. Naku po. Sabi pa din dyan, the NBank concluded the petitioner had successfully established through substantial evidence that Yap sulit did not meet the mandatory residency period. Agoy.
Napaktay kayo, madam. Woo! The ruling detailed the 3 concurrent elements required for acquiring a new domicile, actual residence, and intention to remain there for an indefinite period, and an intention to abandon, sabi dito, the old domicile, giving a greater evidentiary weight to the testimonies of the petitioner's witness says, which including barangay official and health workers. The NBank noted that the property claimed as the candidate's residence appeared to be merely a warehouse and not a place of actual residence intended for an indefinite stay. Nako po. O, paano yan? Nako, mga beswa. O, ito, para maintindihan nyo mabuti mga kababayan, but before that, shout out sa mga Marcos Loyalist supporters Filipino and OFW. Eto na. Mayor of Tarlac City. Yan ang hatol ng Comelec Bank sa kaso ni Tarlac City Mayor Susan Yap Sulit. Sa isang October 22 desisyon, sinabi ng Comelec na bigo ang kampo ni Yap Sulit na patunayang isa siyang residente ng Barangay Tibag sa Tarlac City o ang lokalidad na aniyay kanyang domicile o itinuturing na tahanan. Ayon sa poll body, lalabag ito sa Section 39A ng Local Government Code kung saan sinasabi na residente ng kanyang masasakupan for at least 1 year preceding election day dapat ang isang tumatakbong kandidato. Base raw sa pinagsama-samang testimonyo ng mga testigo, kabilang na ang ilang barangay officials, barangay health workers, at kahit ang isa sa mga umano'y political allies ni Yap Sulit, sinabi na hindi naninirahan dito ang alkalde. Sinabi rin sa resolusyon na ang property umano sinasabi ni Yap Sulit na kanyang tinitirhan ay natuklasang isa lamang warehouse. Wow. Pero ayon sa kampo ng alkalde, kagulat-gulat ang naging desisyon ng Comelec Bank. Una na kasing ibinasura ang petisyon sa division level. Ayon sa isa sa mga legal counsel ni Yap Sulit na si Attorney Ray Christopher Fajardo, tila ibinase lang ng Comelec ang kanilang desisyon sa mga affidavit na hawak ng petitioner. Yung testimony nila, sir, ang tinestify lang nila, walang bahay dyan, warehouse lang. Samantalang yung mga nag-testify or nag-execute ng affidavit for Gov. Susan noon, Mayor Susan, is pumupunta kami dyan. Nakikiselebrate nga kami tuwing may okasyon. Pinapatawag nga na kami. Mga barangay officials po ito at mga residente rin po ng Tibag at mga kapitbahay po niya. Ibinahagi rin ni Atty. Fajardo sa Billionaire News Channel ang ilang litratong isinumiti nila mismo sa Comelec na nagpapatunay umano na dito nakatira si Yap Sulit. Makikita sa first floor ang itinuturong warehouse area. Sa ikalawang palapag naman nakalagay ang umano'y kitchen area, isang walk-in closet at isang bedroom. Ayon sa Comelec, bigo ang kampo ni Yap Sulit na i-authenticate ang mga isinumiting litrato dahil wala raw itong kalakip na affidavit na nagpapakita ng source at circumstances kung kailan ito kinuha. Ayon sa kampo ni Yap Sulit, magpapasa sila ng petisyon sa Korte Suprema na humahamon sa naging desisyon ng Anbank. Lagi nang sinasabi yun, let's protect the will of the electorate. Dapat yun yung bigyan ng pansin. Hindi lang yung posisyon ko yung at stake dito, kung hindi pati yung, mas lalong-lalo na yung mga bumoto sa akin at nagbigay ng tiwala sa akin. Samantala, naglabas din ng desisyon ng Comelec First Division na nagdidiskwalipika kay Cabuyao City Mayor Dennis Hain dahil sa vote buying allegations. Kinansela naman ng Second Division ng Certificate of Candidacy ni Albay Governor Noel Rosal dahil sa material misrepresentation. Subject for motion for reconsideration ang dalawa at maaari pang iakyat sa Comelec Bank. So yun mga kababayan, narinig nyo. Yan kasi, nagja-jam kayo sa hindi nyo lugar. Sa akin naman, sa nakikita ko, hindi naman basta-basta mag-disqualified ang Comelec kung wala silang pagsusuri na talagang si Madam Yap, hindi naman talaga sa taga doon, di ba? Oh my goodness. Alam niyo mga kababayan, I think, sa aking nakikita, ilang beses yata ito tumakbo dyan sa lugar na yan, sa Tarlac City. Pero hindi po siya napapansin ng mga nakaraan kasi walang sumisita. Ito dapat talaga, sa totoo lang, sa Marcos administration, talagang naglilinis. Oo, dapat magiging fair din naman kayo. Kung ano po yung nakalagay sa saligang batas, yun ang sundin nyo. Diba? Hindi po yung magja-jam ka sa hindi mo namang lugar. Ngayon, kung ano man po yung nakalagay sa batas, edi dapat sundin nyo. Ako mga kababayan, hindi ako taga Jinsan ako sa totoo lang.
Pero sa tagal-tagal ng panahon na sa ibang lugar ako, dito na ako bumoto, mayroon akong voters ID, lahat-lahat na, no? So ibig sabihin, resident na ako dito sa tagal ng panahon. Pero yung kung nagja-jump ka lang para tumakbo, parang unfair naman yun, di ba? So, well, ganun talaga, batas is batas. Wala tayong magagawa. Sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., madaming nadadali na LGUs, mga bes. Tulad yung isa. Dahil sa vote buying. Ay, naku po. Kasi hindi nawawala yan. Tuwing eleksyon, yung vote buying na yan, ay nako, ewan ko na lang sa inyo. So, well, kung talagang napatunayan din, no, ng korte, na hindi talaga sa residente dyan, siyempre, papalit yung vice governor. Correct me if I'm wrong, mga kababayan. So, yun mga best, sinishare ko lang sa inyo kasi ang Marcos administration talagang naglilinis. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye. And babush. God bless Philippines. Wala talagang patawad si Chairman Garcia, guys, ng COMELEC.